Isang planta sa Bulacan na nagre-recycle ng plastic nakasisira daw ng kalikasan. At plastic, kahit pinasara na noon, bakit nonchalant at bukas pa rin hanggang ngayon? Mayo ngayong taon, umalingasaw isang tip sa Criminal Investigation and Detection Group Bulacan. May isang planta raw sa San Rafael, Bulacan na patuloy pa rin nag-ooperate sa kabila ng isang closure order noong 2022. Kaya nito lamang May 26, 2025, kasama ang resibo, kumilos na ang Bulacan Environment and Natural Resource Office o BENRO, kasama ang CIDG Bulacan para pasukin ang planta. Nang pasukin ng warehouse, naabutan ng grupo na patuloy pa rin sa pag-aayos ng mga plastik ang mga tauhan sa pag-iikot ng BENRO at CIDG. Lumitaw ang hubad na katotohanan. Alam niyo ba na may closure order na? Opo. Bakit nag-ooperate pa rin kayo? Hindi nartilahan po to. Wala pa rin po, pinatigil na po kayo nakaano. Kung nga tinapos lang po namin, ma'am, linisin na namin lahat. Pero nag-ooperate pa rin. Opo, kasi pinakaubos nga po sa yung plastic para matapos na po. Sa pag-iikot pa ng resibo, kasama ang CIDG Bulacan at BENRO, nadatna namin ang santambak na plastik na nakababad sa kulay burak na tubig. Ang mga plastik, namumutik-tik sa langaw at maruming tubig sa nagsisilbing washing area. Tingnan po natin, napakadudugyot po talaga. Napakalangaw po. Saka makikita po natin, sobrang dumi talaga. Ito na po yung pinaka, yung raw materials na nililinis nila. Tapos, ang sabi nung, upon interview namin sa kanila, sinusupply nila to sa may gawing angkat. So, walang specific pa. Habang nag-i-inspect ang BENRO, napansin din nilang barado at walang maayos na daluyan ng tubig. Wala rin silang nakitang proper disposal ng kanilang water waste at septic tank. Kaya ang tubig na may halong kemikal at kung ano-ano pa, dumadaloy na lang palabas ng planta. Ayan po, maaari sir na galing yan dun sa pinaghugasan nila. Direct discharge nga po yan, dire-diretso dun. Wala silang maayos na septic. May nakapaskil din na mga signage sa planta na "Let's keep our environment clean" at "Bawal magkalat." Pero parang hindi niya naman yata sinusunod, mga ma'am sir. Maya-maya pa, dumating ang nagpakilalang may-ari ng planta at sinabing may barangay permit naman daw sila. Kayo po ay may kaukulang mga dokumento dito sa amin. Sa alin po? Sa dito po sa business. Recycling. Meron po kami ma'am na barangay permit na kita po ni Bento po yun. May closure po ba? May closer. Sir, meron po ba o wala? Ayon sa mga dokumentong nakuha ng resibo, taong 2022 pa nang huling magparehistro ang kumpanya bilang isang recycling company. Ayon sa barangay, wala rin silang kahit anong permit. Hindi ba sabi naman ng aming kapitan na hindi naman niya binigyan ng ng permit. Sir, hinuhuli ka namin ikaw ay may karapatang manahimik kung magsawalang kibo. Okay. Ano man ang iyong sabihin, maaaring gamitin pabor o laban sa iyo sa anumang hukuman dito sa Pilipinas. Naunawaan niyo po ba yun? Opo, sir. Kahit 2022 pa ang inisyong closure order sa planta, non-biodegradable po yun. Nirefresh namin ang taga-planta sa iba't ibang violations nila. Improper waste disposal, stagnant wastewater, at open burning of solid waste na may pinagbabawal ng batas. Dahil sa patong-patong na mga pagdabag, isinara na ng tuluyan ng planta. Pinuntahan ng resibo ang mga residenteng nakatira sa labas ng planta na naghain ng reklamo. Mabaho po. Bali ako madalas na sinusumpong ng asma, nag-umpisa ako ng pagkakasakit sa baga, pati mga bata, mga kapitbahay ko, talagang sinusumpong kami. Sa negosyo po, nasisira po yung tanim. Ngayon po, hindi na po nasasaka kasi nga po, nasisira po. Yung tubig po na dumadaloy po, parang kulay berde, ganun po. Dinala ang mga narestong tauhan at ang may-ari ng recycling company sa CIDG Bulacan. Sinubukan naming makapanayam ang nagpakilalang may-ari na si Arnold Amba, pero tumanggi siyang magpaunlak ng panayam. Pansamantalang na-detain ang may-ari at iba pang empleyado sa CIDG Bulacan. Nakaharap sina Arnold sa kasong paglabag sa RA 9003 o Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Anumang makasasama sa kalikasan, pagtagal, hindi malayong makasasama rin sa ating kalusugan. Kaya anumang abuso o kapabayaan, kailangang may managot at kailangan ding maaksyonan. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo,
Mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel